Magandang araw sa rin lahat mga farmer, magandang buhay at welcome po muli dito sa ating munting channel. Medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel dahil napaka-busy po tayo sa ating trabaho at dito sa ating ginagawa. Dito mga farmer ay i-update ko po kayo sa aking ginagawang farrowing pin para po sa ating mga alagang baboy na kailangan nang ilipat ito. Ito pong farrowing pin mga farmer para po sa mga inahing baboy na or pabataan. Yan, diyan po sila mga anak ang ating mga alaga. Ito po ay DIY lang po mga farmer at ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo kung magkano po ang lahat ng nagastos ko dito. Dito po sa aking ginawang farrowing pin para po sa 3 pirasong baboy. O gagawin nating inahing baboy. Yan mga farmer ay ito lahat mga farmer ang mga ginagamit po ating mga kabilya o bakal ay yan po ay mga scrap. Galing po yan sa junk shop na binili natin ng by kilo. Yan. At ito po ang ating mga yero. Galing po yan junk shop mga farmer. Pumili lang po tayo ng medyo maganda-ganda. At yan po ay mga scrap din. Kailangan po talaga natin magtipid mga farmer dahil wala po tayong malaking budget sa ating paggawa ng kulungan ng baboy or farrowing fin. Yan mga farmer ay tatlong po ito. Para po ito sa 3 baboy o dumalagang baboy natin na ilagay dito. Yung mga farmer, ang ginawa natin dito ay mga 16mm at saka 14mm na bakal. Yung ating ginawa dito ang farrowing nila. Yan. Ito po yung design natin. At ito po mga farmer ay ito po yung silbing pakainan nila dito. Bali nakabukod po siya sa flooring. Yan. Ang flooring ay dito lang po banda, diyan lang hasta lang. Tapos ito po yung nila, yung pakainan. Bali po yung sukat po ng kanilang pakainan ay nasa 2 feet by 2 feet. Labas po yung sukat. Yan, sa labas po. 2 feet by 2 feet. Yan. Tapos, ito yung kanilang flooring sa bawat kwarto ay nasa po ito baka farmer ay 6 by 8 feet. Yan. 6 by 8 feet po yan bawat isa. At yung haba po ng kanilang farrowing mula dito sa sa dulo po ng pakainan dito hanggang doon ay nasa 7 feet po yung mga farmer. At mula po dito hanggang dito ay 2 feet dito sa pinakababang bakal. Tapos mula flooring hanggang sa unang bakal diyan ay nasa 11 inches po yung mga farmer yung ating ginagawa. At ito po yung napili kong design mga farmer na ibukod ko po yung kanilang pakainan sa flooring para hindi po basta-basta makakain or makasalo po yung kanilang mga anak or biik. Yan. Bali yung ating design mga farmer ay lang po ito. Bali isang hollow block lang po ito mga farmer. Yan. Mula flooring isang hollow block lang po. Tapos nagdagdag lang po tayo ng ng mesh wire na po ito. 14 inches. Mula po dito sa dulo po ng hollow block o ibabaw hanggang dito ay 14 inches. Yan po mga farmer ating ginagawa. Tapos naglagay lang po tayo ng ng bakal para po medyo matibay. Ngayon po mga farmer ay pag magkapira po ako ay dagdagan po tayo ng bakal. Mula dito hanggang dun sa dulo at hanggang dun sa ilalim. Yan. Baliwi isang dalawang bakal. Sa kanila mga farmer sa huli pag may ekstrang pira tayo. Ito mga farmer, ang ma-share ko sa inyo ay sa isang farrowing pag bibili po kayo ng 16mm at saka 14mm na size ng bakal ay sa isang farrowing po ay nasa 35 kilos more or less ang magagamit nyo pag bibili po kayo sa junk shop pag ganitong design. Nakadepende po yung design mga farmer. Ito kasi napili kong design, depende po yan sa inyo. Bali ito po ang ating ginagawa, nasa more or less 35 kilos. Ito po mga farmer, ito mula sa ulo hanggang dito ay nasa 6 inches po ito. Yan, 6 inches, nasa 4 po ito mula dito, 4 na bakal. Doon sa kabila mga farmer ay 11 inches na po yan hanggang doon. 11 inches. Yun sa dulo, 12 inches. Yung kaniyang pagitan ng ating farrowing. Dito lang po yung siniguro mga farmer na hindi po makalusot yung ulo ng ating inahing baboy or dumalaga. Kaya ginawa kong 6 inches bawat bawat partition. Yung ating ginagawang Ito po mga farmer ay mula dito sa pinakaibabaw na bakal hanggang dito, ito po ay 14 cm. Yan, 14 cm po yan. At dito po mga farmer, depende na po sa inyo kung anong sukat ang gagawin nyo ang ating farrowing. Yan mga ka-farmer ang ating ginagawa. Tapos ang mga ginagawa ko mga ka-farmer
poste at saka yung kanilang sa itaas ay puro po yung kawayan. Yan. Dito po mga farmer sa ating ginagawang farrowing ay nakaubos po ko ng 10 kawayan. At itong itong guod o pusog sa Ilonggo, at yung puno talaga ng kawayan ay nakaubos po ko ng 6. Yan. 6 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 6 po yan na poste ang naubos ko dyan. At 10 po na na kawayan yung sa ibabaw, yung naubos ko dito, yung po ating budget. Tapos itong misware po mga farmer, dito po sa ating ginawang farrowing fin na may floor na lapad niya ay 8 by 18 feet. Ito po yung kanyang lapad mga farmer, 8 feet, yung ganyan niya, yung palapad, yung pahaba niya 18 feet. Ay nakaubos po ko ng misware na 3 piraso. Yan, 3 piraso po yung mga farmer. Tapos yung natin, naubos ito na bakal na i-divide lang po yung mga farmer, i-times na po yung 35 kilos bawat farrowing ang naubos natin. Sa hollow block po mga farmer, ang naubos po natin dito ay nasa 70 pieces na hollow block yung naubos po natin, at 2 cubic na buhangin yung naubos natin dito sa ating farrowing fin. Tapos ito po ito GI wire, nakaubos po ako ng 2 kilo sa pagtali po ng kawayan. Yan. Tapos 2 kilo din na pamako po ng yero, yung umbrella na pako, yung pong naubos ko dito. 2 kilo, tapos 1 kilong number 6 na pako na ordinary para po dito. Ito po. Number 6 po ito para makatagos po dun. Para medyo matibay po yung ating bahay ng ating ng ating kulungan ng baboy. At itong yero natin mga farmer ay medyo na po ito, mga luma, dahil ito ay scrap. Nakaubos po tayo mga farmer na 12 piraso na yero, tapos ang haba po niya ay 12 feet yung naubos natin dito sa ating farrowing pin. Ulitin ko po mga farmer, itong floor area po natin sa ating ginawang farrowing pin o kulungan po ng mga inahing baboy ay 8 feet by 18 feet. Yan, medyo masikip po ito mga farmer, pero sa palagay ko okay naman dahil yan, ito po ay 2 feet, 2 feet po yan, 2 feet po ito, tapos ito po ay 2 feet din. Kulang-kulang 2 feet kasi nag-budget po tayo sa area natin dahil yun nga, hindi ganong kalakihan yung ating pinapatayuan ng ating farrowing fin o kulungan ng baboy. Ngayon po mga farmer ay nasa December 31. Advance Happy New Year po sa ating lahat. At bukas po, January 1, ay ilipat na po yung ating mga baboy. Yun, kung nakita nyo, 3 po yan ay ilipat natin dito. At sa ngayon siguro mga farmer ay kailangan po itong maglagay ng ng ekstrang kahoy o kawayan dito, mula dito hanggang dun sa dulo, para po hindi po makalusot po yung ating mga baboy dahil hindi po sila ganong malaki sa ngayon. Siguro tatanggalin po natin yan pag malapit na silang mga anak. At konting tips na po mga farmer dito po sa pagbili po ng mga scrap na mga bakal. Piliin na po ninyo yung medyo mahaba at medyo straight para hindi po kayo mahirapan mag-straight ng bakal at hindi kayo matagalan sa pagdugtong, sa pag-welding. At pag bibili po kayo ng bakal mga farmer, mas maganda po ay bibili kayo ng 20 mm kung gagawin yung poste kagaya nito. Poste, ito po ay 16 mm lang. Pero sinubukan ko po kahapon ay medyo mahina po siya. At dumayan-duyan po siya pag pinirasa natin. Alam natin yung pirasa ng baboy ay talagang po yan, presado o malakas, kaya kailangan talaga matibay. Kaya ang ginawa ko mga farmer, bumili naman ako ulit sa junk shop ng tubo. At dinagdagan ko ng tubo dito. Yan, 2, 1, 2 bawat farrowing. Doon sa dulo mga farmer, kahit hindi ganong malaki yung ating poste doon dito, kahit hindi ganong malaki yan, yung poste natin, ay walang problema dahil marami namang bracket yan na magpatibay. Kaya matibay talaga yan. Hindi yan uunga at hindi yan duduyan. Dito lang sa bandang puwitan ng ating baboy, kailangan talaga medyo malaki. Kung may 20 mm po kayo na na pangposte, mas maganda. May 20 mm kayo. Kung wala ay kahit lang po, unumidya na tubo, okay na po 'yon. Pero ito ay dos po ito dahil wala pong available sa sa scrapan na medyo maliit nito, kaya dos lang po yung binili ko. 2 inches ito po.
2 inches na tubo yung ginamit natin. Ito po yung design ng ating farrowing pin mga farmer. Ito po ay matatanggal. Yan. Matatanggal po yan. At wala na po itong harang na bakal sa ilalim kagaya po ng iba na pa-slanting din. Wala na po yan kasi wala na tayong budget. At yun nga mga farmer, ang nagastos ko dito ay more or less 17,500. Yan. Ito po lahat kasama na po yung yero, kawayan at itong poste na kawayan din na makapal. Tapos mesh wire, simento, taloblock, lambre, pako. At siyempre ito ating mga scrap na bakal. Ito po lahat mga farmer ay scrap po yan at talagang pinili ko po ito sa sa scrapan para po hindi tayo mahirapan mag-straight at magdugtong. Mas maganda piliin niyo yung mga straight na mga bakal at saka medyo mahaba. At mas maganda ay piliin niyo 14mm or 16mm na pang siding natin. Tapos yung poste ay 20mm. Okay na po yan. Hindi na po yan basta-basta maunga o duduyan pag magalaw ng ating mga alagang baboy. Kasi yung mga baboy natin ay kinikis-kis kasi yung katawan nila sa ating kulungan. Kaya medyo duduyan po yung ating kulungan. Tapos naglagay na ako ng brace mga farmer sa gitna. Ito ay optional. Depende po yan sa inyo kasi para mas matibay at hindi naman disturbo sa biik, naglagay na ako ng brace. Yan. Para hindi po talaga duduyan yung gitna. At medyo matibay ating ginagawa. Ito po yung nagawa natin mga farmer. Ako lang po mag-isang gumagawa nito. Medyo mahirap nga lang kasi siyempre ako lang isa. 8 days ginawa ko pa ito. Lahat mga farmer 8 days po yan. Ako lang mag-isa. Medyo may overtime minsan pag kailangan. Sawa ng Diyos ay ngayon ay tapos din. At bukas ay kailangan nating ilipat. Sa paggawa po ito mga farmer ay before nito buuhin ang farrowing pin niyo, pag ganitong design yung gawin nyo, unahin muna i-finish yung kanilang pakainan. Dahil medyo mahirap po mag-finish pag nabuo na po ito dahil hindi kayo basta-basta makagalaw doon dahil medyo masikip. Ayan, para mas madali yung trabaho. Yan po ating tips dito. At yun nga farmer, yun lang ating tips dito. At bukas abangan nyo po ang paglipat natin dito po sa ating farrowing pin mula po doon sa kanilang kulungan. Dahil yung ating mga baboy ay mahigit 6 months na at kailangan natin condition para po sa kanilang paglalandi o sa kanilang pagbubuntis. Yung mga farmer, nagastos ko po, ulitin natin, ay more or less 17,500. Hindi po bababa ng 17,000. Kasama na po yan lahat, hindi po kasama ng labor kasi ako lang po yung gumagawa. At natapos ko po ito ng 8 days. Ako lang mag-isa. At maraming salamat po mga farmer sa panonood sa video ito. Sana po ay nakashare po kayo sa inyo ng kunting tips para po lang ito sa mga mga baguhan at sa mga low budget na kagaya ko. Para po sa mga sa mga medyo may pira at sa mga matagal na po sa pag-alaga ng baboy ay lang po, kunting advice lang po. Kung may advice kayo ay paki-comment lang po sa ating comment section. Yan na po ating masasabi. Ginagalang ko po yung inyong mga opinion. Maraming salamat po mga farmer. Mabuhay po kayo hanggat kaya nyo. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you.